Right guys, mag-study ta. So, gisimplify lang na akong notes. So, for the exam, demand and consumer influence. So, demand refers to how much consumers want a product. It influences how business make money. So, ang demand is mo na ang mga pagpalit sa customer sa mga produkto. Okay? How much kung unsa gidaghanon ang ginapalit. Kay kani magong demand gina-quantify man gud nato na tag-quantify ihap nato siya. So gina-count. So refers kung pila kadaghanon ang demand is pila kadaghanon ang gipangpalit sa customer sa certain product. Okay? So sa law of demand, um, ang part 1 niya is as price increase, demand decrease. Ano lang na sila positive, negative. No, part 2 is as price increase, increase, decrease, increase, ganyan. Kung mataas ang presyo sa isa ka produkto, normally lang na siya, ang demand mo baba. Wala na siya. Ang kuan sa tao ang pagpamalit mo baba. Kung mataas ang presyo, kung mababa po ang presyo, decrease. So ang pagpamalit sa tao mo daghan po. Kung ang isa ka produkto mo barato. 'Di ba? Okay, morning summary. Price up, demand down. Price down, demand goes up. Yun lang na siya. So, ang demand curve, nga ginatawag ang terminology nga demand curve, ito ni siyang graph, man siyang demand curve. No? Nga, nagpakita siya ganang a relationship between the price and the quantity. So, timan na to sige nga, on this side, sa vertical side, is the price of the certain product. Diri naman ang quantity, gidaghan nun, quantity, dili quality. So, ano na siya? So, mo ni nag-illustrate ka mga dots diha na makita nato is mao na ang point nga mag-aabot silang duha, no? So, between the price and the quantity ang gidaghanon. So, karon maghisgot tag elasticity of demand. Ang elasticity is measures how demand changes when price changes. Yung good tag elastic man good mara siya kanang flexibility ba ang iyang ability to kana bitang mabira-bira. If you remember katong Lastic Man, 'di ba? Si Lastic Man ang iyang power kay mara siya rubber. So buto sabot ang flexibility sa isa ka kuan kung mabira-bira ba siya. So ang demand is mo na ang iyang measure niya kung unsa siya ka elastic. Unsa siya ka mabira nga price, mo ana mubo, mo taas, mga inana. So duha ni ka klase, no? Ang elasticity. So una ang elastic kanang mabira-bira kanang very sensitive siya. Demand kani nga klase nga demand is very very sensitive. So pero sabot humukay siya to price changes, dali ra kay siya mo change mo nang sensitive siya, but pasabot dali ra siya mausap, mabira ra dayon siya. What it means na kung kaning kuanan ni kaning klase nga produkto, kung mausap gani iyang price, ang iyang demand mapektuhan dayon, no? Kay kung mo barato siya, mo saka ang demand. Kung mo mahal siya, maubos pa di ang demand. So naga ano siya naga always siya naga-change nga dako siya changes dayon. So mo na example ang pizza prices go up slightly mo saka lang gamay mo ubos na dayon ang iyang demand or ang iyang sales kumbaga, no? Gamay na din siya sales kay mga tao mangita na magbarato. Ang elastic demand curve niya is flat lang siya, no? Ng getag flat for example dere. Parang ganyan lang siya. Now, inelastic. So, kaning inelastic, okay? Kani magong prefix dere kanang in, sorry. Kuan siya, but pasabot not dili siya elastic.
So opposite siya sa elastic, inelastic. But pasabot not elastic. So but pasabot barely changes sa wadi siya ingon nga nausab gyud siya no. Kung mag-usab ang price pero barely dili jud kay siya matandog. Kung mag-change ang price ang iyang demand murag pare-pareho lang gyapon. Dili kay matandog ang iyang kuan. So large price changes, small lang iyang kuan is because necessity siya. Una example sa kuan sabon. So prices increase, demand stays about the same. So inelastic niya, steep lang siya, no? Dili kay makuha ng iyang curve niya. Na steep lang, parang steady lang ang iyang demand bang good. Ang price like ana. So gusto ta mga inelastic nga mga inelastic demand ang iyang produkto, sabon, gasolina, no? Mga inana. Okay. Diren ta sa factors affecting elasticity. Ang factors nga apekto sa kanang elasticity sa isa ka produkto kanang iyang demand niya ba. So, una, more substitutes. Kung daghan siya o kanang substitute, daghan siya pwedeng gamiton in substitute kanang tawagan naay mga laing option nga pareho lang niya. Ang fewer substitute, that is elastic, no? Kung fewer pud gamay lang gyud ang iyang substitute, inelastic pud siya. Kay halos wala may siya kapuli. Mo to kung last nga para sa gasoline. Gasoline is no substitute man siya, inelastic siya. Ang McDonald's is many substitute, elastic. So ingon getag elastic, mausab ang demand. Inelastic dili kayo, barely lang. So, nagiskuta sa factors affecting elasticity. So, availability of substitute, upat lang siya. So, relative importance, necessities versus luxuries, tapos change over time. So, ang relative importance is how much of your budget you spend on a good affects the elasticity. So, like mortgage, inelastic, entertainment is elastic. So relative importance kung unsa ang iyang kanang pagka-importante niya ba, no? So para sa mortgage, nahimo siyang inelastic because very important man siya, di ba pwede ka na din mabayaran ang mortgage nimo or sa tuwa din here rent, di ba? For example, kay asa man ka magpuyo. So ang iyang demand steady gud siya. Pero ang entertainment, you can live without it. So dili kay siya importante. No, dili siya top priority. Karni po, necessities versus luxuries. So, ang necessity gyud tayo mauna gyud nato kaysa sa luxury. Ang mga necessity boto sa botam, unsay gikinahanglan nato. So, ang mga necessity automatic inelastic siya. Kung mahal mo barato, pareha atong mortgage is ang demand niya, pabilin niya pareho lang. Ang luxuries is elastic, siya, ang demand niya naga-usap-usap. So for example, kung ang gold mo barato, daghan mamalit, daghan pero pag mahal siya mo hinahinay na pod. Or for example, atong example na to ganiya sa elastic, jewelry pala na may example pala, sorry. So sa jewelry, elastic siya kay kung barato, daghan palit, pero kung mamahal, minus-minusan pod. Ang food inelastic, not elastic. So dili kay matandog ang demand. So, change over time. So, nag-usab yun siya totally. Ang isa ka product, there's a lot of things changes. So, ang Blockbuster, inelastic siya. Ang Netflix is very elastic. No? Ang Blockbuster man good is wala siya kapareho. No? Yung Blockbuster ka sa mga sinihan. Wala siya kapareho good. It's a different type of entertainment. You really need to be there sa sinihan kay diha gid panggawas ang mga Hollywood movies di na siya pagawas anywhere pa. So kung natay makita nga mga pirated ang tawag ang nigawa siya nga wala pagibaligya sa online or whatsoever. Kay una gyud siya magawa sa mga cinemas, no? But ang Netflix elastic siya because Netflix na siya mga kaatbang nga mga online pareha sa Disney and itong isa
Nakalimot ko daghan siya. Daghan siya. So, but anyway, mas sikat po yun na Netflix no in terms of mga sa ilang product nila. Alright, change in demand, non-price factors. So, non-price, ganiha is price factor man eh. Price factor. Kani pong change in demand nga non-price, it means when factors other than price affect demand. When demand curve shifts. So, shift left, less quantity, demand, kung ano siya dere, less ang quantity. Dere pa lang left, yep. Dere ang left, no? So, for example, kato ganihan, no? So, kung ang iyahang kuan, for example, ang iyahang kuan is dere dapita, na less ang demand, kay dere man ang demand nga part. Kung mo ano siya dapita nga side, right, taas ang demand. Manayambot pasabot. So, shift left, less quantity. Gidaghanon ng quantity ha. Tapos, shift right, more quantity demanded. Non-price factors. So, ang non-price factors, change in income, no? So, pag wala income, pag more income, mag-demand tag luxury, tapos goods increases pod, pag less ang income, ni ubos pod ang demand, kaya kay kapalit. Example daw is to win lottery, you buy a Jaguar. If you get laid off sa trabaho, you take the bus. Ang substitution effect, non-price, is that price of a substitute product affects demand, like butter, demand for margarine. So, katulo is complementary products. The price of related good can influence demand. And example, hotdog. Tapos ang hotdog buns, konektado siya nga complementary siya. Ang dili mapalit ang bun. Kaya pangit man ang bun jud kung why hotdog, di ba? So partner na siya man complementary. So mo na nga na non-price siya, pero pag less, kung mahal ang hotdog, whatever the kanang gitawag ani kanang sa hotdog, demand sa hotdog, maapektuhan po ang demand sa buns, kaya magsunod-sunod man siya. Sa mga mukaan man tag hotdog without buns, pero dili ka magpakapalit og buns without hotdog. Alright? So, complementary ang buns sa hotdog na product. Karon, change in attitudes. Nausab ang kinaiya. Ang customer mismo, change in preference affect demand. Kung dili na siya ganasa sa produkto, no? Wala na. Change na yung brand, change na ang iyang type sa music or kind of food. So, wala na. Dili na naapektuhan na. So, sige kaog karne, taba. So, sige pa isaw. Panahon nga di nakampalit, mangita na imong ang tindero sa imuha. So, yun na. Scarcity and demand. Scarcity increases demand. So, pag scarce pod, kumbaga limited ang isa ka produkto, mataas no na ang demand. Example, gasoline shortage, higher na ang demand niya. Kay daghan na gid mo palit mangita. No, kay kung ma-short siya. Boycotts and demand. So, ang relation po sa boycotts and demand, kung ma-boycott ang isa ka product, like itong bus, kaya wala na sila, so wala na siya demand, kaya wala na may choice ang mga tao but to seek for another alternative sa pag nila sa commute. War and demand. So war naman increases demand for specific resources. Example, ang Afghan war, increased demand for metal, clothes, gas masks, news. So with that, naapektuhan ang demand sa mga product na related siya sa mga material na ginagamit sa war. Mumahal ang metal, ang clothes, or whatsoever. Okay, supply in economics. So, dito sa supply in economics, itong report. So, definition of supply. And definition of supply is the amount of a resource that the producers are willing and able to provide to the marketplace. So, to siya, no? The amount of supply, amount of resource. I think this is the key word. The producers are willing to willing and able to provide the marketplace. Ang effect of supply effect of supply on price, katulugan ko
Increase in supply. So, effect of supply on prices. Increase in supply, ang pag-increase in supply lead to lower prices if demand remain constant. Okay. So, kung increase ang supply sa isa ka, example sa rice, daghan na kay rice, ang may tabuan na is mababa ang presyo. Kay remain naman ang iyahang kuan, ang iyang demand niya. Pareho naman nga population sa tao nagapalit. So, mababa siya kay ang demand niya maintain man. Na kung mo decrease ang supply leads to higher price because demand remain constant. So, mahimo nga giilugan siya, decrease ang supply sa bugas, sumumahal siya kung limitado ang naga-supply ana niya ilugan man. So kaning mga businessman maro pa sa kay ilang ikuan no, ilang tago niya kung kulang para magkulang-kulang kuno ang supply niya, manihiman mo pamahal sila pasaka og presyo. No, example lang na siya kung mo decrease ang supply. So mutaas ang iyahang price gyud. Kung taas kayong supply pero ang demand pareho lang. Inana na siya, demand is constant. Naghisgotan rin mo na timanan ka kaning effects of supplies sa prices. Ang demand niya pareho lang, no? Ang ni kuan lang is ni saka lang ang supply na naghan. Example na naghan ng isda. Daghan na kay isda, no? So ang uban na barato na lang kay ibaligyan, bulad na lang or unsaon nila manang pait pugag daghan kung barato ang isda kay ni dagsa na season. Inana pa lang sa mga prutas. Kung taas ang season, no, barato siya. Pero kung hindi na gating season, example, di nating season sa durian, di ba mahal na kayo? So, nitaas na po yung demand. Kaya mangita naman kay gamay naman lang na maligya niya, mahal na po. So, that is effect of supply on prices. Supply ni relationship sa supply and prices. So, factors affecting supply. Number of suppliers. So, pila pod ka daghan ang mga number of suppliers. Most suppliers increase supply, driving down prices. Government policies pod, no? Regulations, taxes, subsidies affect pod sa supply. Kung sige daghan na kay sila taxes, mga subsidy nila, mga bayron nun, tungod it's because sa government policies siya. So, what will happen? Maka-affect siya sa supply. Mababa ang supply isa ka product. Expectations. Unsa ang expectations? Future price expectation can influence current supply. So pag natay mga gi-expect, no, the market or the society or the government expect sila nga in the future mukha ng price mo daghan ba. So kumbaga nahulog siya sa kanang pre-planning ba or planning. So, naka-influence po siya sa current supply. Kaya it's either control nila ang price or whatsoever. Now, price of inputs. Higher input cost reduce supply. So, kung taas po ang mga inputs, ano sa mga inputs gani? Higher inputs cost reduce supply. Kung mahal lang gid ang siguro kanang iyang price sa input unsa man input, I think makonsider siya product or part of the product might be. So higher input cost, no, taas nga cost sa input, mag-reduce gid siya supply. Alright, so condition of production. Condition po kanang technology, weather, production conditions affect supply, no? So, unsa man na, for example, sa palay, kung nagbugs, no? Madaot ang mga palay, bagyo. So, makapekto po siya sa supply. Kay gamay naman lang ang ma-harvest, daot naman tanan. So, kaning bagyo, grabe na siya. Alright, so ang technology po, example, kung napoy kanang mga sakyanan, no, makatabang pa na siya sa supply kung nanay kaning mga logistics karon, kanang mga dalan, condition sa dalan, kung walay dalan na ng area,
sudlonon kaayo, so wala kayo supply na dahil lisod kayo ang baligya. So mo na within the city, because the city is very kompleto siya in terms of technology and mga logistics, so nagi supply basta naka sa syudad. So price of related goods, ang price po sa mga goods, changes in price of related goods, inputs, example inputs can influence supply. So ang presyo gyud, no, nakaapekto po siya sa presyo. So kung mahal na kayo, dili na palit o kuan o kanang produkto labaw na kung kuan siya, kung dili po kayo need. Pero kung need jud kayo like bugas, gasolina, mapugos man na kay inelastic man na sila. Pero kanang other than that, makaapekto siya sa supply kung taas ang kuan kay either gamay ang paliton or wala. Okay. Now, supply and demand interaction. How they interact with each other ang supply ug demand. When supply increases and demand remains constant, prices drop. Mano yung importante dire. Kung mataas daw ang supply, unya ang demand niya pareho lang, mubos silang presyo. Tungod, wala kay siya gikinahanglan. Tungod kay ang panginahanglan noon ang numero, kung pananglitan kinahanglan sa usa ka sa nasod sa Pilipinas 1 million lang kinahanglan nila na number of sako. Example lang ha. Example lang gina siya. Kaya ko kabalong sa ito. Pagkahuman na supply nga 2 million, saan man ng another 1 million kung within the span of time 1 million na kinahanglan, saan pa nimong another. So ang mahitabo para mapalit ang mga tao, ang price na mo paubos na lang. 'Di ba? Mupaubos ang iyang presyo. Pero kung taas kayo ang demand, maupo ni siya. Yang supply nagpabilin ra siya, ang presyo may mataas. Daghan kay nangita, daghan kay nakinahanglan unya ang supply niya hinay kay tanan. So ang presyo mo ay mataas. If demand increases and supply remains the same, prices rise. So aton timan-an kay mo niya lang kuan. When supply increases and demand remains constant, price drop. But if demand increases and supply remains the same or remains constant, prices rise. It goes up. So ang law of supply, there are different types of supply. That is the market supply, total goods producers are willing to supply at given price. The short-term supply that can change quickly. Long-term supply that takes time to adjust. Then joint supply, production of a good affects supply of another. Then composite, different products. Okay, that's all. So matulog na ko kaya I'm so sleepy na.